Hello, hello, it's me, Mama Ro. Nang January 30 nga ay may pupuntahan kaming lupa. Dahil ito nga si Father nag-aahente na ng mga lupa ngayon. Kaya naman umagang umaga ay gora ang mga porso. Pati nga si Yumi, siya ay napasabak nga sa pag-aga ng gising. Excited pa nga siya, akala niya siguro kung saan siya pupunta. Bukod pa nga sa excited siya, tuwan-tuwa din nga siyang sumasakay sa motor. Hindi ko nga alam na yung pupuntahan pala namin ay masyadong rough road. Yumay. At pagdating naman doon ay hindi nga kayang maglakad ni Yumeshi, kaya naman bababa namin siya ni Mother. At gulping pagod na naman ang inabot namin dito ni Mother sa pagbababa kay Yumeshi. At ang sabi nga ni Bayer ay video ko, kaya naman go, video! Napakadamo nga dito sa part na dinaanan namin. Kaya naman may time talaga na nadadapa ako. Buti na lang walang nagbibideo sa akin kung hindi mukha akong katawa-tawa. Ito nga pinag-aahentehang lupa ni Father ay mahigit 7 hectares na lupa. Kaya naman gulping nakakapagod talaga. Napakaswerte na nga dito ni Bayer kasi punong-puno nga to ng niyog at saging. Kaya kung may pera lang talaga ako ay nako, ako na lang talaga ang bibili nito. Kasi sa pag-i-invest ng lupa ay nako, wala ka talagang talo. Samahan mo pa ng niyog at saging. Di bale, hindi pa rin naman ako tumitigil ng pangangarap na sana madagdagan pa rin yung lupa ko. Siyempre, magtiwala ka lamang sa nasa itaas. At kung nakikita nyo nga tinuturo ko yung puno dyan, hanggang dun daw yun. Hindi na nga namin mapuntahan kasi sobrang laki talaga. At kung nakikita nyo naman yung tinuturo kong niyog, hanggang dun din daw yun. Ako masyadong malayo pa yun, talagang hingal kalabaw na kami nito kapag pinuntahan pa namin. At may tanim nga din ditong papaya, kaya naman nakisungkit-sungkit na rin kami kasi sayang. Sayang lang din nga kasi nga wala kami dala na eco bag. Tuloy 3 piraso lamang ang aming naiuwi. Sayang talaga, ang tamis-tamis pa naman. Katapos nga namin manungkit ng papaya, iuwi na rin kami since nakita na rin naman namin ang mga boundaries. Bago nga kami makarating sa tabing kalsada ay talaga naman nakakailang pahinga kami sa bigat ni Yumeshi. At nung pauwi na nga, hindi na nga siya sa akin nakasakay kasi medyo mainit na nga. Doon na siya kay Father na motor nakasakay. Tapos pagdating sa bahay, siging reklamo niya sa akin. Sabi niya hindi ko daw siya sinakay, tuloy ngalay-ngalay daw siya, sakit-sakit puwit niya. Ay nako, daming alam. Kinabukasan nga, January 31 ay nandito kami sa Lucena. Dahil dito nga napiling mag-meet up ni buyer at ni seller. Siyempre, kasama ang ahente. At siyempre, dahil walang cellphone ng ahente, kaya naman kasama ako. Dahil ako nga kakontak ni buyer at ni seller. 4 AM pa nga lang nung umalis kami dito sa Buena Vista, Quezon. At dumating nga kami sa Lucena at exactly 7 AM. Kaya nga medyo mahaba-haba din ang tinambay namin dito sa Lucena. Ibali na okay lang yan. At habang nga nakaupo kami dito ni Mother ay tinuturuan ko nga siyang mag-cellphone. Dahil syempre nag-aahente na din lang si Father ng lupa. Ay, kailangan niya na syempre matutong mag-cellphone. Kaya naman syempre sa unang biyaya galing sa Pumay Kapal ay bibili na tayo ng bagong cellphone. Kaya naman dumiretso na kami sa SM Lucena para ibili nga si Father ng bagong cellphone. Dahil syempre magagamit niya nga ito sa pag-aahente ng lupa. At hindi lang dahil doon, syempre gamit na gamit nga ang cellphone ngayon para sa in case of emergency na din. Dahil nag-iisa na nga lang sila mag-asawa dito sa bahay. At pagkatapos nga bumili ng cellphone ay uuwi na rin kami. Ayun lamang, salamat sa panonood. Bye!